Okay, welcome po sa inyo sa panibagong episode. Ngayon, hindi ko na alam kasi sir kung ano nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kaya parang hindi na tayo nakakapag-komentaryo, no? Okay lang din naman. Kasi busy na din sa trabaho, ganyan. Alam mo, na-realize ko Okay. sa trabaho. Kasi madaming mga reklamong pwedeng mag-arise dyan eh. Sa katrabaho, sa sweldo, 'di ba napag-usapan din natin Sa 'yan. boss. Sa Yun. boss, 'di ba? Mga ganun. Parang naging motto ko na lang na hindi, ano na lang din. Kumbaga, bounce na lang. Pagka-sweldo, bounce. Parang ganun. Kakuha sweldo, uwi. Ganun. Okay. Parang ganun ang dating no? Na naging mindset ko. Pero, hindi rin dapat ganun. Yes. Dapat ginagawa mo siya kay Christ. Kay Christ. Kapag ganun, nababawasan yung mga frustration sa Okay. kasi ministry mo na din yung Yes. magtrabaho. Regardless din ng kahit di ka ma-recognize, di ka pansinin. And yun nga. Although may masakit yun, saka nakakainis yun, saka injustice yun. Pero medyo mas maluwag ko siya sa dibdib na natatanggap dahil niisip mo, hindi naman Christian lahat nung nasa trabaho ko. Hindi naman nila nagigets yun. Siyempre, ang tao, may mga iba't ibang motibo sa buhay. Ba't nila ginagawa ang mga bagay-bagay? Totoo naman. Kung ang Kristiyano nga nagkakamali, paano pa yung walang gabay? Yun na lang ang iniisip ko. Siguro dahil ang trending ngayon is all about self-promotion. Parang kahit na deserve mo yung credit, parang ayaw mo na rin eh. Kasi ayaw mo mabrandan na parang gusto mong i-promote yung sarili mo. Then, pag kasi na-realize mo, kunwari nakuha mo yung bagay na yun, then what? Minsan kapag tinatanong natin yung sarili natin, pag nakuha ko pa yung bagay na to, then what? So, ano yung eternal benefit sa akin? Oo, lalo na when you chase. Kasi there are success naman sa buhay na ibinigay eh. Hindi dahil hindi mo siya yung pinaghahabol talaga na talagang to the extreme yung extent ng effort mo. Kumbaga hindi mo siya ginawang goal, pero ganun, di ba? Sa tingin ko nga nung sinulat nung teacher Koheleth, yung Ecclesiastes, sa tingin ko hindi siya punong-puno ng emotion doon eh. Tingin ko lang naman, I could be wrong. Sa tingin ko, napaka-clear nung mind niya na isinusulat yung bagay na yun. Na para bang, what is the essence nung lahat ng bagay? Oo nga, yun nga, Parang clear-minded siya. Yun. So, kumbaga, alam natin na yung wisdom na sinasabi niya, hindi siya driven lang ng ng spur of the moment or sabihin natin ng circumstance, hindi. Kumbaga nakita niya yung grand scheme ng lahat ng bagay. Tsaka na sinabi na everything is meaningless talaga. Kumbaga may case siyang sabihin din niya. Yes. Talaga nadaanan din niya. Yeah. Yun din, kasi magandang reminder yan sa atin sa buhay dahil marami tayong marami tayong parang ganun sa Ecclesiastes mga parang chine-chase natin after chasing after the wind. Parang mga walang kabuluhang bagay. Minsan, hindi natin na-realize na caught up tayo. Na parang nung una, hindi mo masyadong priority. Pero kapag nandun ka na, parang yun na lang at yun. So, yun yung siguro yung dapat bantayan natin na bilang Kristiyano, ang ating goal dito sa lupa ay syempre, yung magpagamit tayo sa Diyos, di ba? Para sa kingdom niya hanggat hindi pa nakakauwi sa langit. Tama naman. Nung una akala ko pagiging extreme yung yung eto si God, tapos lahat ng decision making mo, iaangkla mo doon. Parang super Christian na sa'yo yun dati. Parang feeling ko, baka dahil lang sa zeal or on fire ako noon, na pag nag-die down na yung fire. Pero hindi eh. May mga timeless kasi na tinuturo, na si Kuya Joe, na habang tumatanda ka, mas naiintindihan mo na hindi naman about sa pagiging on fire mo yun eh. Yun naman talaga pala yung standard. Lately kasi yun yung inaano ko na, di ba,
si God naman talaga i-glorify natin, then yung relationship, work, hobbies, lahat, iaangkla mo na lang dun eh. Saan ka titira, saan ka magsesettle, lahat nakaangkla na dun eh. So parang ang point ko lang dun is, hindi pala siya pagiging super Christian or pagiging super zealous. Yun lang pala talaga. Normal siya, no? Ngayon, kunwari may nakausap pa ng tao na Hindi pa ganun. iba yung pananaw at hindi pa ganun. Dati parang napofrustrate ako. Tapos lately na-realize ko na, hindi pa niya talaga naiintindihan na ganun pala kasimple yung pagiging Kristiyano. Ano siya, no? Yung parable nung, yung Pearl of Great Price. Di ba? Parang ganun. Tapos nagbasa ako sa Reddit. Reddit ka? Basa lang, wala akong account nun. Hindi, nabasa ko na madaming, madaming kung ano-anong mga comment na, side comment. Oo. Meron kasing parang nagtanong, malayo siya, parang hindi siya nakakapag-church, gano'n. Oo, parang. Malayo siya sa Kabiasnan, gano'n. No? Malayo siya doon sa local church niya. Okay. Para sinasabi nung mga nag-comment doon, na-try ko yan. Yes, pwede akong magkaroon ng ibang community or church dito sa lugar na to. Pero hindi, nahirapan pa rin ako. So, majority na nag-comment doon, ang sinabi, nahirapan. So, kumbaga, ang point doon, alam mo naman palang ganun, bakit mo isusugal? So, it might be, di lang natin maamin sa sarili natin, hindi talaga natin priority na si God, yung mag-glorify. Meron tayong ibang reason na hindi natin maamin sa sarili natin. Yun nga, may tanong din yung mga brethren natin na sa work, di makaka-attend. Tapos tinanong din ako, di ba? Ang sagot ni Kuya Joe is, magpalit ka na lang ng work. May work naman kasi. Ano yun, occasional ba? O occasional lang na Sunday? May time lang na gano'n? Natatapat yung work. Hindi, kay Kuya Joe doesn't matter. Scheduled na. Hindi, kay Kuya Joe doesn't matter. Kung natatapat naman pala ng gano'n, manap ka na lang ng ibang work. Hindi lang natin maamin sarili natin, mapili naman talaga tayo sa trabaho. Which is in fact, ako man din, may mili ako ng trabaho. Pero kung ang chief na goal natin is mag-glorify si God, hindi mawala sa fellowship. Kahit na medyo hindi mo gusto yung work, pero mas gusto mo si God, tsaka yung fellowship ng saints, hindi masyadong issue yung kung ito ba'y gusto mong work or hindi. So, nagiging secondary or least important na lang yung ganung bagay. Yun. Hindi naman sa mga nakikinig, baka ma-misinterpret nyo. Hindi naman namin pinapanginoon yung Sunday blackout to na hindi naman yun yung ganun yung point. Oo, walang kasi everyday ka naman Christian eh. Pero yun nga lang kasi yung Sunday kasi yung parang dun na nga lang dahil normally Monday to Friday or Monday to Saturday sa Pilipinas ang trabaho. Pero may mga iba tayong trabaho tulad ng mga ibang nature ng work tulad ng sa mga call center, minsan gabi, gano'n. Iniisip ko rin naman, part din naman ng church na gumawa, maging flexi din, na mag-cater ng gano'n sa, kunyari sa hapon sa Sabado. Tama naman. Sa mga gano'n. So, feeling ko, kakulangan ng church yon sa ganong part. Ngayon, kung hindi ka lang Sunday kasi mga instance na alam natin, hindi lang naman Sunday inconsistent. Di ba? Yun hindi din lang yung point naman ko. Doon. Hindi lang din naman doon. So, kumbaga... Pero, yung na yun, yung Sunday na yun, isa siyang indicator na baka hindi natin na legalistic way, pero parang pag hindi siya naka-attend ng service, syempre parang, bakit? Ganun. Minsan yun nga, baka sasadyain pa na doon yung yung lakad, di ba? Minsan iniisip ko, kasi ako nasasaktan ako eh. Kapag nadadamay yung para kay God. So minsan natanong ko, nasasaktan ba sila? Natatapat ng ganun or ganun yung sitwasyon. Natanda ko na naman yung maguwad
siblings. Ay. Ang galing kasi nung ano Ano yung... napanood mo yung MMK? Yung, clip. Mm. Yung acting ni Dimples. Romano. Ekang ganon. Kulang na lang, kulambuan nyo yan, ekang ganon. Sa pagpoprotect nyo, ekang ganon. Tapos papatayan na. Meron din akong napanood kagabi pala kami dalawa ni Che. Yan. Bago matulog, yung interview ni Tony. Doon sa mag-asawa, yung literal na kay Peter Tanchi. Peter Tanchi. Okay. Yung senior pastor ng CCF. CCF. Kasi Father's Day. Okay. Alam ba yung kwento nun? Hindi. Yung anak niya, ni-rape, 15 years old. Habang nagpipreach siya sa ibang lugar. Okay. Siyempre, naiwan yung mga bata sa bahay nila. Siguro, nilooban. Okay. Yung bahay nila. Tapos, ni-rape ng 5, 6, 7 katao yata. Pero nahuli naman. Hindi Okay. Tapos, hindi rin siya nagsampa ng kaso. Peter Tanchi. Sakit na. Pero napaka-grabing grace pero, ang ganda kasi ang pagkakakwento niya ni Pastor ay yung maturity ng anak niyang 15 years old nandun. Kasi parang after nangyari yon, sinabi pa is all things work together for good. Parang anong maturity ng bata na sabihin niya yun sa ganong estado, di ba? And then yun, so parang advocate ngayon siya, yung babae na yun, ngayon matanda na, advocate siya ngayon sa mga yung nasa sexual abuse na mga tao sa... Okay. Pero sila, hindi daw nila kinasuhan, sabi ni Peter Tanchi, yung mga tao kasi hindi nila kalala. Okay. Hindi nila pag-alaman. And then, it's a traumatic experience sa bata kasi uulit-ulit yung papakwento sa kanilang police. Tapos, ipapamedical. Parang, okay. Ganun. Grabe, di ba? Grabe yung... Kaya nga maganda yung, ganda yung tanong ni Dimples doon eh. Oo. Nasasaktan ka ba? Kanya. Sige. Daanin na lang natin sa bilang. Isa-isa niya, parang sabi niya na 52. Ay, 30. Ganito, nasaksak. Yung isinaksak mo kay ganito. Tapos sinabi niya. Ayun yung clip. Ano yung kausap niya yung killer? Okay. Sa clip. Di ba ano niya yun? Parang ampon niya? Parang jowa ng ampon niya o kakilala ng ampon. Yung pumatay? Yung lalaki na kinakausap niya doon. Okay. Kasi yung ampon niya babae. Okay. Tapos sinabi yung pangalawa, ganito naman yung dami ng saksak. Tapos parang sabi is 12% yung natitirang laman na nagkakabit doon sa katawan tsaka sa ulo, no? Basta inisa-isa niya. Puro number sinabi niya. 0. 0 taon, buwan, araw, minuto at segundo na makakasama pa namin sila. So, napakagaling kasi ng pagkakadeliver. Yung script, no? Ang ganda ng script eh. Pero ang pinaka nag-highlight sa akin doon is yung nasasaktan pa ba tayo? Yeah. Yun. Hindi, totoo. Yun yung pinaka madami na ako na doon eh. Nakuha doon eh. Doon sa term na nasasaktan eh. Gigi. Kasi yun, talagang traumatic event yun. Talagang sobrang sakit sa magulang kasi ang naunang namatay, anak eh. Hindi naman yun yung normal na design eh. Normally, diba, parang dapat ang yung magulang ang normally nauuna eh. No? Di ba parang ang anak ang maglilibing, di ba? Sa normally ganun magulang. So, kumbaga, dun sa scenario na yun, ang ganda kasi nung tanong na nasasaktan pa ba tayo? Kasi, yung nasasaktan ba tayo is an indication na nababother tayo. Na yung conscience natin, tsaka yung emotions natin, is capable pa na makaramdam. In sync pa siya. Or ma-hurt. Maganda. Hindi ko lang maituloy eh. Kasi para bang, hindi ko masimulang magsulat nung article na yon yung naglahong alab. Wow! 3 yun eh. Nothing yung kay Toby, yung sakdal hangal at saka yung naglahong alab. Hindi ko siya maisulat kasi parang feeling ko,
parang may mga kailangan muna ako ma-overcome bago ako magkaroon ng right na isulat yung bagay na yon. So, kumbaga, parang inaayos ko muna yung sarili ko bago ko isulat yun. Pero isa sa gusto kong sabihin is, nasasaktan ka ba tuwing maaalala mo na eto ka noon, na zealous ka kay God, tapos ngayon hindi na? May panghihinayang man lang ba? Nasasaktan ka ba tuwing ang pipiliin mo is yung bagay na hindi yung Diyos? Pero alam mo na ang dapat na pinipili mo noong time na yun is Diyos. Nasasaktan ka ba na nagpapakasaya ka sa bagay na hindi naman yun yung dapat na ginagawa mo nung panahon at pagkakataon na yun? Nasasaktan ka pa rin ba kapag may nadadaan sa newsfeed mo about sa mga verse na paborito mo nung araw? O sa mga tao na, yun yung, ang gandang imagery yun yung normal na laman. So, puro ang tanong niya is, nasasaktan ka pa ba? Yun yung mga gusto kong itanong. Kasi may nostalgic na ano yun no? Lalo na kung before is dati ka namang zealous. Tapos yung bandang latter part, o pinapatay mo yung sakit sa puso mo para sabihin na hindi ka sasaktan sa bagay na yon, o binabaliwala mo na lang kasi ayaw mo nang masaktan. So sa bandang huli, talaga bang natural lang na namatay yung alab sa puso mo, o ikaw mismo yung pumatay? So kumbaga, parang gusto sana natin na mag-reflect na, ayun, accountable ka, no? Accountable ka sa alab mo, no? Hindi siya basta nawala eh. Yes. Ang galing pa naman ng tao na mag-reason out at i-justify lahat ng choices. Okay. Parang yun yung pangalawang tanong dun sa ating Sunday, di ba? Parang paano nagkakasala ang tao? Magaling tayo mag-justify eh. Kaya nung nagkaroon kami ng confrontation nung isang Christian noong nakaraang linggo. Kasi sa assessment nung nung isang kausap ko, mas malala yung fault niya compare sa akin. Kasi yung fault ko hindi talaga technical and work-related. More on sa delivery lang. Yung kanya kasi work-related. So, pero kahit na yun lang yung percentage, tinake ko siya as fault ko. Last week lang ba yan? Last week lang. Tinake ko siya as fault pa rin yun. Kahit 5% lang siya or 1% or 10%. Tinake ko siya as fault. Tapos naulit-uli kahapon. Tapos binanggit nga ni Toby na ganon. So parang, I think... Parang tinake mo na, baka may truth dito or kailangan ko improve, ganon. Actually, hindi eh. Brethren to. Truth ito. Parang this time, ayoko nang i-defend yung sarili ko. Kasi the last time na dinedefend ko very good yung sarili ko at na-justify ko yung sarili ko ng tama, parang ala rin naman na bago sa buhay ko. Yun yung... Hindi ka nag-grow. Yun yung pinakamasakit na reality na napatunayan mo, na-justify mo na tama at napaniwala mo yung sarili mo at valid yung pinaglalaban mo, yung dinefend mo. Pero all this time pala hindi ka nagbago. Yun yung masakit na reality doon. So, ibig sabihin, baka it's time na wag mo nang i-defend yung sarili mo. You just accept the fall. You just accept the pain. I-accept mo na mali ka. Tapos nito, lately, mula kagabi, kanina, parang mas maluwag yung bukas no mukha ng mga tao involved para bang okay na. Parang clear na. Yung alam mo wala nang problem. Sabi ko, yun pala is kapag ito na, i-connect ko na dito. Sa Philippines too. Oo. Yun pala kapag binaba mo na. Yung binaba mo na yung sarili mo, ala na. Yung parang hindi na usapin sino yung 90%, sino yung 10%. Na mali, Na mali. Parang siya naman ako na yun. Di ba? Ganun eh. Parang... Wala nang turuan. Mali ka naman talaga. Ganun na lang. Okay. Alam may mga ganun ka na parang nagawa mo na tapos taka mo palang nalaman yung principle behind. May ganun ka. Oo. Tapos, one time may napakinggan ako na preacher
Tapos parang parang nagkukwento atay anak. Na sabi nila harsh yung tatay ko. Hindi nila alam pag mag-isa si Papa, mas harsh siya sa sarili niya. Yung kasi principle ko. So, parang kahapon ko lang sinabi kay Toby yun eh. Nasabi nyo harsh ako. Hindi kayo aware na mas harsh ako pag mag-isa na lang ako. Sarili ko. Kasi, nire-replay ko yung pangyayari. So, kunwari, may nasabi na di maganda na-realize ko, mali din, gano'n. I'm trying naman. Kaso nga lang, pag confrontation na gano'n, piloso po ako eh. Kaya ko kasi ilusot eh. Kaya nung, temptation sa akin na i-defend yung sarili ko. So, parang... You give up na pag gano'n. Pag na lang. Yun. So, sabi ko, mas may room pala talaga na magbago yung tao kapag pinili natin yung humility ni Christ. Ganda na. Yan. Yan ang maganda. Sige na nga. Ayan na. Ganda ng intro natin. Verse 1. Ano na tayo sa 2? Chapter 2. Since na-encourage kayo kasi nabubuhay kayo kay Christ. Okay. At pinapagaan niya ang loob niyo kasi mahal niya kayo. Okay. Nakikisa kayo sa Espiritu. At mabait kayo at concerned sa isa't isa. One lang ba? Yes. Ayun lang. Yung previous kasi na chapter, parang pinapaalalahanan ni San Pablo yung mga taga-Pilipos. Na kung may mga external conflict or suffering, may mga tribulations or trials. Ano yung last week natin, yun yung pag may nagpipreach ng ibang motive. Competitive spirit. So kung may mga ganon, that is an outward conflict or external conflict. Ganito yung gawin nyo. Pero dito, nag-therefore kasi siya. So parang ang nire-remind naman niya dito, internal conflict. Kayo ng mga magkakasama dyan. Pwede din yun. Kaya maganda itong Philippians, lalong-lalo na sa mga churches na, yung tayong katulad natin, na kunwari may mga konting issues na kailangan isolve within. So ito yun. Na, therefore, if there's any consolation in Christ, comfort of love, fellowship of the Spirit, any affection and mercy, parang tinawag dito lahat ni Paul, lahat ng goodness and means of grace na pwede nating gamitin para ma-maintain natin yung tamang unity in truth sa loob ng simbahan. Kasi minsan ang nagiging issue kasi sa Philippians, hindi sila united sa hindi sila ganong united sa ilang bagay. So, yun yung nagiging problem. Merong internal conflict. So, dito, sinasabi na si Jesus is the consolation of Israel. Though, pwede natin siyang tignan as ganito. Si Holy Spirit, siya yung physician. Si Jesus yung mismong gamot. So, kumbaga, si Jesus mismo yung cure, si Jesus mismo eternal life, siya mismo yung healing, siya mismo yung comfort. Maganda nga yung pinag-usapan namin la Raymond tsaka la Bel kanine, na si Jesus, isa sa mga tinawag sa kanya sa Isaiah 9 verse 6 is yung Prince of Peace. So, sabi nung isang sister natin na may problem siya, hindi niya makuha yung peace talaga na kailangan niya sa mga kaibigan niya. Talagang pe-pray siya kay God. Nakausap niya si Jesus na yung gumagaan yung pakiramdam niya. Tapos naalala namin while reading that na Prince of Peace siya, binabanggit din sa Philippians sa chapter 4, which is 2 chapters away, na and the peace of God which surpasses all understanding will guard our hearts and minds in Christ Jesus. Si Jesus na naman. So, kumbaga dito, makikita natin yung fullness ng grace and mercy ni God sa persona ni Jesus. Tsaka nakaka-relate si Jesus sa atin kasi nasuffer niya yung lahat ng suffering ng humanity nung inad sa kanya yung pagiging tao Kumbaga hindi alien sa kanya yun, may sympathy siya. Oo. Tsaka yung comfort niya, hindi yung comfort na naunawaan ka lang niya. Alam mo, maganda yung comfort na yan na binibigay ng Diyos Hindi dahil Father's Day, kaka-Father's Day lang. Not to be biased. Pero the comfort daw na binibigay ng Diyos na yan,
ay hindi yung motherly comfort. It's the Totoo. fatherly comfort na I will teach you. Di ba? You will stand by me or with me. Parang ganun. Gagawin natin to, kakayanin natin to. Parang ganun yung comfort na binibigay ng father. Yes. Hindi nga rin daw yung parang hindi siya yung baby comfort. Yes, na, hindi nga daw. You cry on me. Hindi nga daw siya ganon. Yung parang andito lang ako. Hindi siya ganon. Hindi ganon. Babangon tayo. Hindi tayo mag-stay dito. Parang ganon daw kasi yung sa father's comfort. Hindi tayo mananatiling talunan. Hindi tayo... Tuloy lang, ganon. Ayun. So, kumbaga, lagi kasing nababanggit yung mother's love. Though it is an intuition at saka it is talagang expected na emotionally expressive ang babae. Pero nakalimutan nila yung father's love na even sa absence ng ibang mga emotions, just for him na maipakita niya na stable siya, na pwedeng sandalan ng mga tao na kino-comfort niya, na may mga emotions siya na hindi naman sa necessarily sinashut up or sinusuppress, pero dinidismiss. Or para bang hindi niya masyadong pinagtutuunan ng pansin. Gaya nga sinasabi mo kanina, yung parang may time na gusto mong iyak, pero wala eh. Hindi talaga ayaw talaga eh. It is because mas nangibabaw yung duty or responsibility mo na, kasi nagigets mo eh. Naiintindihan mo yung nararamdaman mo din, pero naiintindihan mo rin yung nararamdaman ng ibang tao. So instead na mag-soak ka dun sa sarili mong emotion, you try to be the bigger person or the better person na mag-comfort din nung kapwa mo. Do you think si Jesus walang emotions? Meron. Kaya nga may emotions tayo eh. Because we are created in the image and likeness of God. However, hindi nag-succumb si Jesus doon sa mga emotions na yon. Tinapos niya talaga yung lahat ng mga pinagagawa sa kanya. Walang arte, no? Yes. Pero pwede naman eh. Maintindihan naman eh. Pero kumbaga si Jesus, he remains strong. Nagpakita din naman siya ng emotions. But those emotions did not hinder him from doing his duty. So binanggit dito yung mga term na to, isa-isahin ko, consolation. So pag sinabing consolation is ito yung ito yung strengthening or making someone strong. Comfort of love. Okay? So, ibig sabihin, ang motivation natin para mag-heal yung isang tao is love. Then, fellowship of the Spirit, ibig sabihin is oneness or togetherness. Then, may binanggit pa siya, affection, mercy. So, parang ang point lang dito is patong-patong yung means of grace na pwede nating i-avail galing kay God in His different persona. Yan. Next, 2 to 4. Yan, 2 to 4 tayo. Ito na, 2 to 4. Ito lang talaga dapat eh. Kumpletuhin nyo pa ang saya ko. Maging united kayo sa pag-iisip nyo at mahalin nyo ang isa't isa. Magkaisa talaga kayo na parang iisa lang ang puso at isip nyo. Huwag kayong maging selfish at huwag kayong magmayabang. Maging humble kayo at ituring nyo na mas magaling ang ibang tao kaysa sa inyo. 4. Isipin nyo ang makakabuti sa ibang tao, hindi lang yung ikabubuti nyo. So, personal request to ni Paul na mas pag-igihan pa nila yung pagiging united nila and like-minded para maging ganap yung joy niya. Okay? Remember yung sinasabi niya to, nasa ano siya, kulungan. So, kumbaga, masaya siya kahit nakakulong siya, pero may isasaya pa siya kung alam niya na strong yung unity and like-minded sila with Christ. Ngayon, pinaalalahanan niya na yung pagiging united dito is deep, abiding, and internal unity. Kasi kung wala silang internal unity, wala din silang external na unity. Now, kung itutuloy natin, sabi dito, wag daw tayo magkaroon ng selfish na ambition. So, Paul has to use the word selfish. Kasi may ambition naman na okay to glorify God. Pero yung selfish ambition... Si Paul nga, pwede mong itag na ambitious eh. Pero hindi selfish. Hindi selfish. Kumbaga, pag sinabi kasi selfish ambition... Zeal, parang zeal.
pag sabi ko kasing ganun, Goal. parang ang pinaka-center or pinaka-recipient nung ambisyon mo, sarili mo pa din. Yan. Again, napakahalaga na honest tayo sa ating sarili. Yung mga choices ba natin sa buhay is selfless or selfish? Doon pa lang madali na nating madedetermine kung nakaka-glorify ba kay God or hindi yung isang bagay. We should not think highly of ourselves. Pag sinabi kasing humble, it's not thinking less of yourself. Kasi parang humble-humbolan ka naman nun. Kawawa ako. Oo. Hindi naman ganun. O, yung parang pick me attitude. Kahit ganito ako. Ayun. It is more about Paawa, thinking of yourself less. Anong pinagkaiba ng thinking less of yourself sa thinking of yourself less? Yung thinking less of yourself, minsan false humility na eh. Oy, ang ganda naman ng boses mo. Hindi si God yun. Hindi ikaw yung kumanta. Hindi naman. Ano ka ba? Okay. Yun, false humility. Thinking less of yourself. Yung isa naman, thinking of yourself less. Ayaw mo lang na ikaw yung laging topic. Because in the first place, hindi naman yun yung goal mo. Hindi mo naman goal na lagi ikaw yung may credit. Yun. Hindi ka, it's not always about you. Sinare-post ko yun eh. Na from victim mentality to growth mentality, not everything is about you. Ngayon, bakit ba kasi minsan yung tao nagiging selfish or lagi niya iniisip na about sa kanya yung mga bagay-bagay o pinag-uusapan? Why? Multo nga. It is because of the unresolved issues or multo sa buhay niya. Because hurt people hurt people. So ano ang tinuro dito ni Paul? Maging lowly in mind. Sa psychology, may mga ganong term. Bakit may mga ganong klaseng personality? Oo. May 16 personality type pa nga na kapag nag-assessment ka eh. So, ang tinuturo... Oo. Ang tinuturo nga ni Paul dito, maging lowly in mind. Huwag kang mayabang. Huwag kang selfish. Then, Bakit ganun? Paano ba malalaman ng tao kung selfish siya? Kasi, may mga ganun eh. Tingin ko sa kanya selfish. Tapos tingin din niya sa akin selfish. Pwede naman parehas kayo selfish. Oo. Tignan mo kung sino yung end na mag-glorify dun sa ginagawa. Okay. Nice. Yun yung isang magandang sukatan. Sino yung end na mag-glorify ng bagay na yun? Sa Greek kasi, yung lowliness in mind, hindi siya okay na ugali. Parang faulty or weakness daw yung kasi behavior sa Greek, di ba yun. nga yung mga bata na na mga imperfect saka deformed, pinapatay nila. Yes. Sa Greek, ganun. Sa Vikings naman, kapag may sakit, kunwari sa mga anak nila, hinahayaan na nila na mamatay. Kasi para bang alagain pa, ganun. Kung paano nila i-value yung life. Parang alalang sabi dito, esteem others better than yourself. So, kung credit grabber ka, tas gusto mo ikaw yung lagi nasa highlight, napakahirap sa'yo dito. Lalo na sa panahon ngayon na self-promotion. Pero, anong tumatakbo sa isip kung credit grabber ka? Di ba parang sa mga stoic na tao, parang there's no honor in this. Parang ganun, di ba? I'd rather die. Di ba? Parang gano'n sa stoic, Pero even yung stoic na yun, meron pa rin silang selfishness and conceitedness pa rin. Pero self-honor and glory pa rin yun. Oo, pero ano sa tingin mo doon sa gano'n? Na parang, ano yung pride mo pride in a good way na gawa ko to? Tapos, i-credit grab ko. Parang, ano yung mukha mong... baka pakapalan na nga lang, Hindi, niisip ko nga, bakit nga dumaan pa sa isip mo na i-grab mo isang bagay Kaya kunwari, principal namin, nagte-thank you sa akin. Kunwari, meron kaming, yung department namin, sa loob-loob ko, ang talagang tinrabaho ko lang naman doon, yung event na inassign sa akin or na-assign sa akin. Sige, tuloy mo lang. Pero yung mga na-assign sa kanila, and even yung chairman namin nung sa TVL month, sila ang madaming ginawa. Kaya, so sa'yo ina-account? Oo. Sabi, kasi ikaw yung head, sabi kong ganon.
Pero ma'am, sila pa rin kasi gumawa. Ayun. Naiilang kasi ko. Maganda yung heart. Naiilang kasi. Hindi man sa maganda yung heart. Parang, Maganda na rin. parang wala ko kailangang patunayan para ako ang tumanggap nung thank you and papuri. At saka, hindi ko naman hangadyo papuri na mga, na mga ganun. Dahil din, yun ang narealize ko ngayon sa work. Dahil madami rin namang ganong klaseng mga tao tayong makakasama. Pero as a Christian, so, paano mo yun i-deal? So, syempre, in a Christ-like na way. Siguro ang pwede mo sabihin is, i-divert mo. Syempre ma'am, di magiging possible to kung wala yung mga masisipag na, yun, lalo na po sa chairman namin. Isasama mo, idadamay mo. Pero sa totoo lang, Brad, yung, hindi na ako yung nagche-chairman. Wow. Kasi, hindi talaga. Kasi, MT2 na ako, sila T2, T3, sila yung may kailangan kasi noon for so, parang ikaw, promotion. Hindi mo kailangan ng magpabango. Hindi na nga. Oo, parang wala ka nang kailangang i-prove. Kaya kunwari, eto, joke lang naman to, no? Kunwari, kala na isang co-teacher, nakikipag-compete ako, do alam naman nilang nakikipag-bisita lang ako. Sabi ko sa kanya, dapat naintindihan mo to. Achiever ka. Achiever ako nung araw. Wala na akong kailangang patunayan sa area na yan. Parang graduate. Parang graduate na tayo dyan. Ang kailangan na lang natin gawin ngayon is faithful tayo. Pero sa ginagawa natin. Bakit may mga taong mayabang, mapagmataas sa sarili, credit grabber? Ano ang psychology niyan o yung spirituality ng taong gano'n? Siguro they want to be recognized more compared doon sa kung paano sila na-recognize or hindi na-recognize before. Baka may kulang noong kabataan nila. Or baka may frustration sila na hindi nila ginalingan nung bata sila. Ngayon sila nagbabawi. Kaso nga lang, hindi talaga nila babawi eh. So, or baka naman may maintain silang image na ganun sila kahit hindi naman. Pwede rin pera. So, pwede naman na merong habol. Bawat tao, no? Iba-iba ng drive sa buhay eh. No? Hanggat kaso nga lang, lahat yun is wrong. Kung hindi naman talaga si God yung motivation. Yes. Yun din. Yun kasi yung chief end nung tao eh. Yun yung kailangan i-consider eh. Ecclesiastes nga, di ba? Yung dulo nun, di ba? Parang, ano ang gagawin? They to fear God and to obey His command. Tsaka pag ganun, kung natin mataas tingin sarili mo, kahit di mo na kaya, hindi ka hingi ng tulong. Kasi, boss ako eh. Saka binasag ni Jesus yan. Kung paano siya nakitungo, di ba? Di ba? Yung greatest will be the least, di ba? And the least will be servant of all. Di ba? Ganun. If you want to be the greatest. Gusto niya ng leader. Kasi yung mga disciple, di ba? Leader ang gusto nila eh. Tingin nila yung parang, yung Messiah. Di ba? Kasi mag-ano na. Kami kingdom na. Kami yung mga nakaupo sa mga thrones. Di ba? Parang ganun. Ayun, bali. Kaso, ang ganda na sa Jose, no? Yung Jose, paano nila pinortray yan? Samantalang, personally, para bang makarating akong langit. Medyo similar kami ni MacArthur dun eh. Yung parang, ayoko na kasi sa sin. Ayoko na sa temptation. Parang yun yung graduation and culmination. Parang ano siya, subtraction siya, no? Oo. Yun yung gusto ko kasi ma-achieve sa totoo lang. Wala nang flesh. Iyon. No? Kasi ang hirap eh. Mahirap naman talaga. Yung spirit mo na lang masusunod. Nakakaya din kasi sa Diyos. Yun yung magandang sinabi din ni MacArthur na gusto kong makot. Na sa bilang Christian, hindi yung pagpunta mo langit saka ka palang magiging spiritual. Yes. Kung hindi spiritual ka na dito at hindi mo ma-perfect kasi may flesh. Yes. So, kapag ikaw namatay, kung ano yung spirit mo dito, yun din ang papanig. Oo, yung totoo naman. Okay. Totoo ka lang din talaga doon. Oo. So, kung ano yung gusto mo, ang buturan ng pagkatao mo, yun lang din yun. Oo. Kaya tama, subtraction. So, subtract sa'yo yung flesh, yung presence ng sin aalisin. So, kung ano lang natira doon, yun ka talaga. Yun. Ganda nun. Ganda nung bago yung mindset ko. Kala kasi nila pagdating lang doon palang babanal.
Tsaka akala nila pagdating sa langit, yung pala eternal life. Dito na nag-i-start yun. Ayun. Dito mo kiniklaim. Oo. Yung journey na kinikilala mo si God, yun Eternal talaga yung eternal life. Maganda yan sa, sa midweek service natin. No? Dahil yung May kilala natin. Resurrection ka ba? Tapos ako, way, truth, life. May pinapanood ako anime kaya yari ko lang ng season 1 kasi isang season pa lang naman yung Frieren. Dati ayoko. Sa Netflix meron, no? Parang meron eh. Hindi, sa loklok ko lang. Ganito. Ayoko ng mga slow burn na mga palabas or movie. Yung mabagal yung facing. Yung One Piece, ano siya? Slow? Medyo slow burn siya sa ibang area pero may mga pagkataon kasing biglang bibilis eh. Ayun. Ngayon. May arc na mabilis. Oo. Ngayon. Yung hook niya, alam mo, so, may sige. bago man. Yung hook kasi nung One Piece, ang tagal dumating bago sa akin. Oo. After pa. Unlike sa Naruto, yung episode 1 pa lang, patayan na. Parang mahook na agad. Yung One Piece daw, ang hook niya is, ako pala personally, nung time ni, anong pangalan nung kalaban na yung mahaba yung shark? Si Arlong. Sa Fishman Island. Yung may mga hook. May mga ganun na tawag dito slow burn ang tawag. Pero lately ito nagustuhan ko yung slow burn yun nga yung Frieren. Slow burn siya. Kaya ko siya nagandance because pinakikita kasi yung frailty at saka yung temporariness ng buhay ng tao. Kasi may mga ibang race doon eh. May dwarf, may elves. Yung elves yung almost immortal. Ang haba ng buhay eh. Kaya yung pagde-decision making nila, hindi nila minabadali. Kasi mahaba buhay. Kasi mag-decide man sila after 50 years or 100 years, it doesn't make a difference sa buhay nila. Kahit nga 1 millennia pa sila mag-decide kasi sobrang haba ng buhay nila. Demons, mahaba din buhay nila. Tapos, ang nagmamadali palagi doon yung tao. Kasi maikli lang yung buhay niya. So, pinakikita doon yung temporariness. Pero pinakita doon yung beauty ng buhay ng tao. Kasi yung elf, immature yung mga elf dahil nga mahaba yung buhay nila. Tapos, ma-amaze sila sa human. Pero madi-disappoint din dahil marami silang magiging friends na humans pero mamatay lang din lahat, buhay pa sila. So, yun. Maganda yung story niya na, kaya siya slow burn na movie. Na things are beautiful because they're not merong permanent. Merong protagonist. Meron, si Frieren. Kaso nga may mga ibang character elf. Tao siya. Elf siya. Parang ang tawag dito, party sila. Para 4 sila. Merong priest, merong warrior, may dwarf na kinalaban nila yung Demon King. 10 years yung naging journey nila. Tapos siya parang carefree lang siya na sige lang, ano ba yun, 10 years lang naman. Tapos, hindi niya masyadong kinilala yung mga kasama niya for 10 years. Kasi nga, sa elf, yung 10 years parang pagpikit lang ng mata nila. Pero dun sa buhay nung tao na yun, ng mga kasama niya, it is as if na 1/4 or 1/2 na nung buhay nila, yung 10 years na yun. Yung dwarf, medyo nakaka-relate yung dwarf sa kanya kasi mahaba din buhay ng dwarf eh. Pero, lang, ano si Frieren? Elf. Dwarf saka elves, magkaiba. Magkaiba yan. Okay. So, ang point lang nun is, we tend to appreciate life kapag nakita na natin siya in a general perspective. So, katulad nito. Overview, no? So, katulad nito, bakit si Jesus humble? Yan. Sige, basahin natin yung verse 5 muna. Gayahin nyo ang ugali ni Jesus. Okay, yun lang naman. Bakit? Si Jesus kasi is yung personification talaga ng humility. Okay. Bakit si Jesus yung best na personification ng humility? Kasi wala nang mas tataas sa kanya na kapag nagpakababa, yung distansya nung pag-humble niya sa sarili niya is sobrang layo na kapag iba ang gumawa nun, parang wala lang. Parang elf. Parang elf sa kaman. Oo, di ba? So, baga. Parang ikaw, kung nagpa-humble ka, dapat lang. Oo, parang gano'n. Dapat lang. Pagmamalaki mo. Oo, parang gano'n, di ba? Kunwari, yung lamok, di ba?
na nagpakababa, dapat lang. Oo. Creation eh. Pero kung ang nagpakababa, Diyos, that's something big. Tapos ikaw na nilalang Tapos ikaw na kinreate ka lang, di mo ka. That's the audacity. Ito yung pinakikita na it is so hard to imagine na yung Diyos na pwede niya i-claim lahat ng authority and power na hindi niya kailangan bumaba. Ang ganda ka. Oo. Wala talaga tayong karapatang magyabang. Yun nga. Wala talaga tayong kay. Oo, wala nga talaga. Si Jesus nga, di ba? Kasi nga, inunawa pa nga tayo nung nag-create sa atin. Di ba? Ang ganda. Kasi dito ng mga previous verse, okay, ikanumpara niya sa ibang tao. Oo. Huwag mong tingnan na mas mataas ka sa ibang tao. Oo. Kasi, tendency mo mag-dominate. Yes. Kasi, yung Diyos na hindi mo na ikukumpara yung sarili mo, mas matindi pa yung ibinaba niya. Pero tinake niya. Pero normal kasi sa tao din na tingnan niya na mababa yung iba, no? Kaya tinanong ko yung mga estudyante ko regarding dyan eh. Paano natin tingnan yung tao? Sa anong factor tayo nakabase? Marami. Simpleng bagay lang. Sa sweldo, sa estado sa buhay, sa pananamit, sa itsura. Yes, even itsura. Okay? Tinanong ko yung mga estudyante ko, yung iba kanina eh. Do you even greet the utility and the janitor or yung guard ng good morning or hello, binabati nyo? Yung iba, yes. Yung iba, no. Sabi ko, why? Hindi kayo close. O ganito na lang. Kung nakakasalubong nyo ibang teacher na hindi nyo teacher, binabati nyo? Hindi. Oo, alam ko, hindi nyo ako binabati pag nakakasalubong nyo ako eh. Sabi kong ganon. Though hindi ko naman hinihingi yung pagbati nila. Ang point ko lang is, minsan binabati or ginigreet lang natin yung may pakinabang tayo. Ay ma'am, pag ano, no? Ay, may pakinabang tayo. Or future, meron tayong pakinabang. Actually, yan din ang gusto kong mag-adapt sa opisina na kapag merong kliyente naka-chinelas siya, naka-short, pangit ang suot. Kliyente pa rin yan. Kung ang dapat pakitungo mo, mabuhay pa din. Oo. Mabuhay po. Totoo naman. Ganon. Oo. May nakausap na po ba kayo? Ganon. Yun yung gusto kong ma-adapt. Kasi nakakita ko rin yung hindi pagkakapantay-pantay na trato. Which is nangyari din kahit sa loob ng church. Di ba? Sa Corinth. Lagi na lang kami. Ngayon ito nakakatawa, ano? Kayo ni Sir John, lagi nyo kaming sorry na pa. Ngayon, madalas ganun yung tao. Pag alam niya may pakinabang siya, so kumbaga, doon siya lalapit. May presensya. Ibig sabihin, papansinin niya. Pero si God, ano ba pakinabang sa atin? Hindi tayo kailangan ng Diyos. Gusto tayo at mahal tayo ng Diyos. Kaya nga nagtanong yung isa what is man that you are mindful of him? Ano nga lang ba? Alikabok lang. Ano ka na? Hindi, verse yun. Pero kanta din niya. Who am I that you are mindful of me? Okay. Diba? Oo, kaso kala di ko lang yung title. I am a friend of God. Yung pala yun. I am a friend of sige. God. Tignan natin kung ano yung yung form ni God dito. Verse 6. Ito, maganda to. Medyo, magpupunta tayo sa, sa lugar ng theology. Maganda naman to. We will make it, as possible. Simple. Nasa kanya ang nature ng pagiging Diyos. Ito yung version sa akin, ha. Tingnan mo kung may mali. Kasi may hirap itong i-translate. Pero hindi niya pinagpilitan ang pagiging pantay niya sa Diyos. Okay. 6 yun. 6 lang. Doon muna tayo. Sige. So, pinakikita dito na yung term na in the form of God, si Jesus is meron ng pre-incarnate existence. Bago pa naging... Ito ba yung verse na pagpapatunay na Diyos ang Panginoong Jesus? Yes, actually. Isa rin, Isa rin. Kasi ibig sabihin, kaya lagi ko itong tanong ano ba sabi? At ang salita ay nagkatawang verbo, tao. Actually, hindi nga verbo logos. Logos. Yun talaga yung translation. Kasi yung verbo parang idea lang Yung logos, siya face-to-face mong kaharap yung persona.
So, Person. hindi siya idea lang. Kumbaga nakakapag-interact ka sa bagay na yun. So, hindi siya bagay lang talaga. So, ngayon, sabi dito, kunwari, nagkatawan tao. Kunwari, tao ka. Tapos nagkatawan tao ka. Parang wrong naman yung term na paggamit. Kunwari, guys, nanyo magtatransform ako. Tao ka, tatransform ako. Tapos, tadaan, tao na ako. Tao ka naman dati. Anong transform yun? Oh, yun nga yung point. Parang dito pa lang, napaka-simple na he took the form of the flesh, he took the form of man. Ibig sabihin, yung totoo o yung dati niyang form is hindi naman flesh. Oo. Pero actually, hindi niya hinubad yung pagiging Diyos eh. Idinagdag yung humanity sa kanya. Hindi sinubtract yung kasi 'di ba ang pagkakaintindi natin before parang hinubad or inalis or parang tinanggal. Actually hindi. Kasi anytime pwede niyang Pwede niyang ganoon eh. Sa transfiguration. Kaya ang mas tamang term is inad sa kanya yung humanity. Yan. So ang hirap daw kasing i-explain nung Greek term na form eh. Wala daw siyang... Wala kang tumbas na English. Wala talaga siyang direct. At saka, bakit hindi ipinilit ni Jesus na maging equal siya kay God? Hindi na kailangang ipilit kasi equal naman talaga sila. So, umbaga, no effort. Pero though it is his privilege, hindi siya nag-cling doon sa privilege na yun. Okay? So, kumbaga, parang gagawin ko to not using my privileges. Para bang mabibili ko tong produkto na to kahit na hindi ako pumila sa PWD lane. Parang ganon. Gagawin ko to sa tamang paraan without using those privileges. So sabi dito, he had it and chose not to cling to it. So nandun pa rin yung deity ni God sa buhay niya, pero hindi niya ginamit yon for his advantage. Oo. Jesus' divine nature was not something he had to seek or acquire. Ando na sa kanya. Yung pagbibigay ng miracle, ando na sa kanya yun. So, kumbaga, dinagdag lang talaga yung humanity sa kanya. Okay, verse 7. Grabe ang pagdatempi yun. Oo. Kasi lahat ng temptations na meron ang mankind is most probably na-experience din niya nung tinem siya for 40 days. Kasi ang easy fix nun, ganun lang eh. Oo. Diba? Pero hindi daw niya ginawa yon. So, kumbaga, natutunan ni Jesus na mag-obey. Di ba, binabanggit yun sa Hebrews eh. Kasi wala naman siyang dapat pag-obeyan na iba eh. Yun. So, kaya nagkaroon din ng mga roles. Yun. Saka ng roles, saka... Oo. Just because may roles doesn't mean na mas mataas yung isa sa babay isa. Okay, hindi ganon. Doon lang pinakita ni God na kaya niyang i-model yung obedience through kay Jesus. Verse 7. Instead, ginive up niya lahat ng meron siya at namuhay na isang alipin, pinanganak siya bilang tao. At nang maging tao siya. Kasunod eh. 7 lang. Okay. Okay. So, yung pagsabi na empty yung sarili niya, hindi niya hinubad yung pagiging Diyos. In-empty yung sarili, meaning, he took the form of flesh. So, para bang, ba't mo, parang ganito, no? Pwede namang ang isuot mong damit sa swimming is yung naka-speedo ka na, diba? Yung parang, yung fit na fit sa'yo na mas magaan kang makakalangoy. Pata sinuot mo pa, naka-pantalon ka pa, tapos naka-jersey ka. Di parang mas humirap pang lumangoy. So parang ganun. Yun yung ibig sabihin ng pag-empty. Na pwede namang ito'y ginamit mo eh. Pero bakit ito pa? Bakit human form pa? Tapos hindi lang basta human form. Di ba? Anak ng karpintero. Tapos galing pang Nazareth. Galilee. So parang ang point dito, hindi siya basta naging tao lamang. Form siya ng bondservant or slave. Sobrang baba. May kakilala ba kayo na pinanganak sa kulungan ng hayop? Ako, wala pa ako nakakikilala pinanganak sa kulungan ng hayop. Tas King of Kings, Tas King of Kings.
So, dun pa lang, pag nakita mo kung gaano ka-humble si Christ, mahiya ka magyabang. Diba? Hindi ka naman pinanganak sa tae ng kalabaw, o magyayabang ka pa. Napulot ka. Pero Yeah. Napulot. De joke lang. Laging pangasar, ano? Okay, verse 8. Naging humble siya. Yan. At masunurin hanggang kamatayan. Oo, kahit hanggang mamatay siya sa krus. Yun. So, dito niya pinakita yung obedience at dito niya minodel yung obedience. At hanggang kamatayan po yan ang obedience, hindi seasonal lang. So, paano niya hinumble yung sarili niya? Siyempre, nung nag-take siya ng form ng man, pwede naman siya mag-take ng form ng angel. Hindi niya tinake yung form ng angel. Pinili niya isa man. Pinanganak siya sa lugar na oppressed and obscured. Ano pa? Pinanganak siya sa kahirapan and despised siya ng mga tao. Pinanganak siya bilang child instead of malaki agad. Pwede naman na, di ba, nagsimula siya na baby talaga. Nag-grow talaga siya. So, dinaanan niya yung weakness ng humanity and frailty ng humanity. Nag-submit siya in obedience bilang child sa household. Sa tatay niya, sa pagtatrabaho bilang builder or karpintero. Ang tagal nung hinintay niya bago nag-ministry. 30 years. Ano pa? Kung pupunta ka sa nangyari Superbook, di ba pupunta sila sa nag-ano sila? Time machine. Time traveler. Anong certain time ng panahon ni Jesus ka pupunta? Gusto mo ba yung bata siya, kalaro mo siya? O yung nag-ministry na siya? Di ko alam eh. Siguro nung Mga tanong ko eh, no? Hindi, nag-iisip ako ng pinaka maganda eh. Siguro nung pinatawad niya yung woman caught in the adultery. Wow. Yun, yung part na yun. Kasi kung bata, kalaro, baka isa pa ako sa nande-despise. Nambubuli, ano? Bully din kasi. Ganda nun, ano? So, ano pa? Humble siya na kasama yung mga disciples niya na hindi naman edukado. Ano pa? Humble siya sa audience na he appealed to and the way he thought. Humble siya sa harap ng mga temptations na in-endure niya. Humble siya sa gutom, kahinaan, uhaw, at pagkapagod. Pinakita yon na, diba? Kinailangan niya magpahinga. Kasi yun yung ng humanity eh. He was humble in his total obedience kay Heavenly Father, though equal sila. He was humble in his submission to the Holy Spirit, though equal sila. He was humble in choosing and submitting to death of the cross, kahit na pwede namang hindi siya mamatay. Kasi, pag pinili niyang hindi mamatay para sa humanity, madedestroy lang na may humanity, Diyos pa rin siya. Hindi pa siya mahihirapan. Pwede naman niyang gawin yun eh. Pero hindi yun yung kanyang ginawa. So, he was humble in the agony of his death. Pwede namang hindi na mahirapan. Kasi tinanong niya, meron bang way na masisave yung humanity nang hindi ko dadaanan to? Yung cup. Oo. Take this cup away from me, not my will but yours be done. Pero sabi niya, kung hindi mangyayari yung kalooban mo, nang hindi ko inumin to, then iinumin ko na. Yun. And last but not the least, he was humble in enduring the spiritual agony and sacrifice for the cross. So imagine, ito yung dinanas ni Christ. And kapag sinabing cross, that's the greatest humiliation. Yung pangyuyurak sa pagkatao. Doon ka papatayin eh. Doon ka papako sa cross na bubuhatin mo eh. Oo. Pag buhat mo na yung alam nang mamatay ka. Ayun. 9. Mayari na tayo. Dahil dito, nilagay siya ng Diyos sa pinakamataas na pwesto at binigay sa kanya ang pangalang pinakamataas sa lahat. So, hindi in-elevate ni Jesus yung sarili niya. Si God the Father ang nag-elevate sa kanya. Though pwede naman gawin yun ni Jesus, pero hindi niya ginawa. So, makikita natin yung humility dito ni Jesus. Ngayon, sabi dito, given him the name which is above every name. So, it is a clear statement sa deity ni Jesus.
So, it is a great ammunition against dun sa mga tao na hindi kinikilala yung pagiging Diyos o pagiging sakdal banal ng ating Panginoong Jesus na sinasabi na tao lang. Hindi And there is no higher name than Yahweh, and Jesus has that name. Last verses, 10 to 11. Kaya sa pangalan ni Jesus luluhod ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Okay. At sasabihin ng lahat na si Jesus Christ ay Panginoon Hmm. para mapupurihan ang Diyos Ama. Hindi naman sinasabi na universal salvation to. Pwedeng yung iba is pinupuri at lumuluhod sa presensya ng Diyos at pinupuri si Jesus dahil nagagalak sila. So pinagbubunyi nila yung pangalan ng ating Panginoong Jesus bilang tagapagligtas. Yung iba naman, dinedeclare din nila pero in despair and regret. Dahil makasalanan sila para bang, oo, Diyos nga yan. Ay kang ganun. Di natin sinamba. So in despair and regret. So ibig sabihin, kahit yung mga different confession. Ibig sabihin, kahit yung hindi mga save, wala silang may choice. glory pa rin. Ma-acknowledge nila si God. Sayang Diba? sa gusto. Kaya lahat ng tuhod, luluhod sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. It's either dahil humble ka. Either humble ka or hinumbled ka. Yun lang naman, humble or humbled. Luluhod ka talaga. Yun. Hindi sinasabi na lahat is save. Nasabi lang na whether positive or negative, luluhod ka sa harap ng Diyos. Yung isa for eternal life, yung isa eternal death. So, sinabi din dito na that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Yun nga yun. So, ma-acknowledge nila. Now, tandaan natin na nung sinabi ni Paul na Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father, hindi niya sinabi to for for describing Jesus. Hindi niya sinabi to para i-describe sino si Jesus sa mga Philippians. Sinabi niya ito para i-equip niya yung mga Philippians to endure the hardship they were experiencing. Kasi si Christ din nag-endure. Pangalawa, sinabi niya ito para tulungan na maunawaan nila yung paghihirap na dinadanas din ni Paul. And then yung pangatlo, binigay niya tong katuruan na to para i-practice ng mga totoong Kristiyano yung unity kahit na mahirap yung nararanasan nila mga pagsubok. Kaya nga yung Christianity nag-thrive kahit na yung Roman Empire pinapapatay yung mga Christian. Lumago sila hanggang sa, kaya nga ito tayo ngayon. So ibig sabihin, lumago yung Kristyanismo. Why? Because nagtira ng remnant si God na kung saan nabuhay at saka nagpatuloy ng kanyang salita. So, thank you sa sacrifice ni Jesus. Doon nakakahiya in terms of ang ambag natin doon sa sacrifice ni Jesus is yung very sin na nagpapako sa kanya. Ayun lang. So, kung meron pang mas humble kay God, nung after natin tong sabihin, wala na siguro. Wala. Tapos yun po yung kinocommand sa atin na gayahin nyo ugali na yun. Yes. Kasi kung si Jesus na Diyos. hindi naman niya dapat nang gawin. Oo. Ginawa niya. Tayo pa. Oo. Tsaka sino ka? Tsaka yung distansya nung pag-humble niya. Diba? Sakdal, taas at banal na Diyos. Tapos naging, hindi ba sa tao lang, kundi tao na mahirap. Aba. Oo. Nagsimula pa as baby. Diba? So talagang sobrang vulnerable. Sino ka para isipin Jesus. na ang taas-taas mo? Yeah. Baka naman nabubulag tayo ng mga sa mundo na pinapamukhang mataas tayo. Dahil yun ang gustong comfort ng mundo. Na ano kayo, na you are loved or you are appreciated or you hindi dapat ganun. Esteemed, you are parang ganun di ba? Maganda siya kung sa Diyos galing, di ba? Pero hindi tayo dapat maging self-conceited. Yun din, oo. Yun yung ano sa mundo parang tingnan mo ako. Ang dami kong likes. Di ba? Ganun Self-promotion. Instead of tignan nyo si Christ. Yun din. So, yun ang magandang reminder sa atin. Paano natin tingnan ng ibang tao? Kung ito ba mas mataas ba ang tingin mo sa sarili mo kaysa sa kanila? Yes.
Paano mo sila itrato? Mag-iiba yung mindset mo kapag tinignan Paano mo mo sila sila. itrato? Yes, in a better light. Ganun. So, Yun lang naman dapat yung sa akin. mag-serve tayo. Yes. We serve others. Regardless ng... Regardless, yes. Thank you. Yun lang. Sige, bahala na tayong dyan. Okay. Siyempre, kailangan din namin gawin yan. Siyempre, nakukonvict din kami. Dito, di ba? Totoo. Sige na nga. Okay. Bye, God guys. bless. Bye-bye.